Impeach BBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na BBM resign! Papatay nila yung impeachment ni Marcos at yung tsatsya na yung kanilang itutula. Kaya kami, hindi ito ang huli. Babalik at babalik kami dito, magpaprotesta kami at ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil na itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Fair din ha, nagpapasalamat kami sa polis, nagpapasalamat kami sa MMDA dahil pulong naman silang malalay magkaguluhan katulad ng nangyari sa Cebu. Yun nga po sir, kasi kanina nakakwento ko din mga kasi walang permit kasi ito ginawa natin ngayon. So hindi pa kayo nag-alinlangan na alam mo yung magkaroon ulit ng problema gaya sa Cebu? Hindi po kasi ito, ang mali po yung ginawa sa Cebu eh. Actually, with all due respect, mali po yung ginawa nila. Caravan, mga kinumpis ka pa sila ng mga motorsiklo, may aresto pa sila. Sapagkat hindi po ito assembly in the sense na kailangan ng permit because this is a moving assembly. Hindi po nasa isang lugar at ang pong culmination o final destination ay isang freedom park kung saan hindi na po kailangan ng permit. Ngunit kami naman po ay nakipag-coordinate sa kapulisan natin. Kami po ay lumiham kay bagong hirang na Chief PNP Nartates kahapon at sinabi po namin na kami may caravan, ito po ang ruta at humihingi po kami ng assistance para walang gulo sa trapiko at sa pagdaloy ng mga tao sa highway. So, pinagbigyan naman po kami kaya nagpapasalamat po kami sa mga pulis at nagpapasalamat din po kami. Kung kami tumataan yung mga pulis, hindi ko nasasabihin kung sino, alam nyo kung sino kayo, kapag kumakawin kami, gumagawin din sila at sinasabi rin ang parang suicide. Nandito na tayo sa Batasan pa. Ano yung malawari kami, yung small program nyo o dito na yung dispersal? Programa po tayo, magkapagkatapos ako short lang, there will be organized dispersal. Kami naman po sa bahagi ng Pangon Sambayan na Broad Coalition ng People's Alliance for Enkampilan, nananawagan na kami ng dahil moro-moro naman o shrub ang impeachment. We are planning to propose to the Broad Alliance yung pagbubuo ng People's Impeachment Board kung saan mas direkta po na makapag-report sa taong bayan at may presenta ang mga mabibigat na mga ebidensya. Mas doon na kami nakatuon upang ipaghanda ang taong bayan at ang impeachment na hindi exclusive sa loob ng Kongreso. Ito ay dapat nagkakaroon din ng process ng taong bayan. Doon po kami nakatuon ngayon in the next activities that we're preparing right now. Ano po yung mga inihahanda nating next activity matapos po itong motorcade caravan na ginawa natin? Alam mo, doon sa hinain naming impeachment complaint, ang charges namin, 10, including graft and corruption. So, nung nagsalita si Tinio tungkol sa kanilang charges, it's very, very mayupik. Although, hindi namin sila pinipintasan. Pero, sana, kung tinanggap lang nila nung una naming pagpunta sa Huwebes, January 22, if the House of Representatives through the Secretary General's Office admitted our complaint, we would have a very strong impeachment charges against the President. Alam mo, ina-anticipate namin na talagang hindi nila pagbibigyan yung impeachment ni Bongbong Marcos. Una, yung unang isinampa, wala talaga yun. Kasi dito, diba, hindi na natin ebidensya kung may form and substance. At kung sa mga bayan black, inaasahan namin na itutuloy nila yung pagtulak dito. Pero yung totoong malalim na pag-aaral doon sa impeachment process na sa amin. Ang pangalawa dito, kaya tayo nasa Batasan, alam namin na impeach naman nila ang Vice President. Nabababuhin na talaga yung buong proseso ng impeachment na kung saan yung isang walang kakwenta-kwentang kaso, yung pa yung kanilang itutulak. At alam din namin na mula dito sa Batasan, magsisimula naman yung tsa-tsa. Hindi umubra yung impeachment,
papatay nila yung impeachment ni Marcos at yung tsansa na yung kanilang itutula. Kaya kami, hindi ito ang huli. Babalik at babalik kami dito, magpaprotesta kami at ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil na itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Lipat na tayo sa loob. Philippine Alliance for National Accountability, si dating Congressman Mike Defensor. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasama. Mabuhay ang Pilipinas! Una po sa lahat, nais ko magpasalamat sa inyong lahat sa pagsasakripisyo ngayong hapon para tayo magsama-sama, magkita-kita at ipaiwatig ang damdamin ng sambayanang Pilipino. Noong isang linggo, impeach BBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam ko, pare-pareho yung damdamin natin ang nakikita natin sa ating bansa. Kaya tayo ay magkakasama ngayong hapon. Ngunit hindi po tapos ang laban. Huwag tayong manghina. Huwag tayong tumigil. At ituloy-tuloy ang ating pagkilos hanggang mag-resign ang ulo ng korupsyon sa ating bansa, sa ating Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Sa inyo pong lahat, maraming salamat muli. Magkita-kita pa tayo. Tuloy ang laban. Tama na. Wakasan na. Marcos, resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat, dating congressman at ngayon ay lead convener ng ating Philippine Alliance for National Advocacy and Accountability at ngayon ang magsasalita katipunan ng mamamayang Pilipino, National Convener, kaampilan si dating Congressman Jing Paras. Maraming salamat, Kay Eric. Mga kababayan, kayong mga sumali nitong ating pagpakita ng pagkakaisa, pagsuporta ng ating sinusulong na magdemanda na bumaba si Marcos sa kanyang pwesto, ay kaming buong kaus-pusong nagpapasalamat sa inyo lahat. Pero may panawagan po tayo, mga kababayan, na base sa ating saligang batas, alam natin na malubha na ang sakit ni Marcos. So, ang ating saligang batas nagsasabi na dapat sabihin sa taong bayan kung ano ang status ng kalagayan ng health ni Marcos. Kasi maraming kwento na terminal na lang daw ang kanyang sakit. Kaya nananawagan tayo at ipatuloy natin ang laban natin. Hindi nila tinanggap ang impeachment complaint natin na nandun 10 charges ng corruption, ng pagnanakaw ng pera ng bayan, at doon ina-identify natin na si Marcos ang numero 1
na kurakot base sa sinasabi ni Saldico, mga kababayan. So, hindi ko na abahan pa ang aking makikipag-usap sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Mabuhay po ang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang laban para wakasan ang kabulastuhan, mga kababayan. Maraming salamat sa National Convener ng Katipamat sa mga sumama, Duterte Riders Team Philippines, Duterte Riders Support Group, at lahat ng mga sumama pa. At nandito rin ang grupo ng buong mga iba't ibang organisasyon sa ilalim po ng Philippine Alliance for National Accountability. Sa panghuli po, samahan nyo at siyempre ang Muslim Alliance of the Philippines at iba pang mga grupo. Hindi ko na po isa-isahin. Pwede po ba nating itaas ang ating kamao bago tayo magalisan sa lugar na ito bilang panimula ng ating panibagong sigla? Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Samahan nyo na lahat. Ibon man may laya, lumipad, kulungin mo at pumipiglas. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas ko minumutya, ugat ng luha at kalita. Ating agita, makita kang sakdal laya. Si Marcos ay palubog na at yan ay magaganap. Daloy ng kasaysayan ko yan. Siya na mangyayari yan. Mabuhay po tayong lahat at abangan ang susunod ng mga pagkilos. Maraming salamat. Mag-ingat sa pag-uwi natin.